gusto ko 'tong pag-usapan natin, na believe pala ito si Marcos kay Nick Torre. Ang Oo, standard of public safety niya at ang standard of stability ng ating law enforcement ay si Torre. Yung tagapaglabag ng batas, pakita mo yung ano, Eric. tagapagbutas ng batas. Grabe, terrible ito, ma'am, Oh, ha? pakita This is natin a yung ano, terrible yung statement. photo. Yan. Oo, very dangerous ito, ma'am, kasi ini-endorse ni Marcos ang katiwalian, ang kabaluktutan at ang katarantaduhan ng pagiging police officer na ipinapakita ni Torre na basta inutusan ka ng politiko kahit mali at illegal ang order, bira. Wala nang batas-batas dyan. Yung pagiging lead ground operator ni Torre bilang persecutor and lead command sa state terrorism, ma'am, doon sa Davao Kingdom of Mhm. Jesus Christ Yan. Assault and Siege na 16 days na sinaktan ang mga religious workers, may mga namatay, at tinirgas, nag-flash bomb, winasak halos doon yung isang bahagi ng building ng Jose Maria College at kanilang sinalaula ang worship cathedral na ito na never been done by kahit na kanino man, kahit sa tatay pa niya sa panahon ng martial law. Ito palang standard ni Marcos, ang marunong magdukot at mangkidnap ng former president, ipatapon sa labas ng bansa, kaladkarin pa halos ang kanyang mga abogado at takot-takutin pa gusto kaladkarin ko yan. Ang law enforcement concept ni Marcos, no, baluktot na mantado pa ang ganitong uri ng pag-iisip ng isang pangulo ng standard of law enforcement niya ay sa tauhan ni Nicolas Torre, Ma'am Lorraine. Alam mo itong si Nick Torre, no? Katulad nung sinabi ni Eric dito, no? In-enlist niya eh. Pero that list is nowhere near complete dito sa paghaharas nitong pagmamalabis ni Nick Torre. And this president, that's his mental status, no? That's his mental status. He's so out of touch with the people that Nick Torre, I would venture to say, no, is the most hated figure in na police ever since, no. And to say something like this, no, that yung safety, he's rubbing salt on our wounds once again, this president na ito. That's why I cannot call him president because my standard for president is Rodrigo Duterte. This Bongbong Marcos is rubbing salt to our wounds. And I wonder who's feeding him the reports, di ba? Kasi to say something like that is the most ridiculous thing that you have ever heard. Kasi nga, itong si Nick Torres, sinira niya ang institusyon ng PNP. No, talagang nawala ang pagmamahal at tiwala ng taong bayan sa kapulisan dahil sa kanya. No, so, Yes. ah, parang itong si Marcos yata talaga, wala yata talagang sinasabi sa kanya. No, talagang, si PRRD kasi Mhm. alam mo, magre-report ka sa kanya, sasabihin mo kung anong nangyayari, ganyan. Pero alam niya pag nagsisinungaling ka. Bakit? Kasi his boots are on the Mhm. ground. Ano siya, presidente talaga Mhm. siya ng, he's the only president who really went to the mga sulok-sulok ng Pilipinas, no? Talagang mga sitio, umaabot si PRRD dyan. So yung Mhm. mahina na sa kanya ang 30 na events, no, sa isang linggo. Naaalis siya ng malaki, hindi siya na nagpapataba ng puwet niya sa Malacanang at hindi siya nagpa-party-party katulad nitong si Marcos. Talagang bumaba siya at talagang so hindi mo siya maluloko kahit na mag-feed ka sa kanya ng kung ano-anong impormasyon. Hindi siya maniniwala kasi alam niya katulad ng style niya nung mayor siya na nagda-drive siya ng taxi na incognito, 'di ba? Ganun siya. Pero itong si Marcos, Mhm. yun yung pagkadelikado ng isang president na out of touch with the people that he's supposed to serve, that he would say something as ridiculous Yeah, as I this. agree. And despite the soaring Mhm. crime rates and the heinous crimes that we hear every day, no? So that's a president that's so Mhm. out of touch, no? Yeah, it's very dangerous, no, for a president like Marcos, no, na ang kanyang sukatan ng isang matino na law enforcement ay kung Yeah, sino ang tagapaglabag ng yes, batas, kung yes, sino ang nananakit sa mga sibilyan, yeah, kung sino ang pwedeng gumamit ng state terrorism. That is yeah. very dangerous. It is an open endorsement of Marcos ng akto ng terorismo ng isang estado na hindi nararapat gawin. It is not law enforcement, but is lawlessness. Yung presidente na nag endorse ng isang
chief ng Philippine National Police na ang kanyang standard ng promotion at ng kanyang pagiging chief ng PNP ay ang kanyang pagiging dog and bulldog ng mga politiko, the way he is being aptly and correctly described by the DILG secretary who is the supervisor of the PNP in the agency lineup, malinaw po na hindi meritorious ang promotion na ito. Kung hindi ito ay nakabatay sa baluktot na standard ni Marcos na kung sino ang mapag-uutusan na mananakit ng sibilyan, magwasak ng mga religious compound, mangbastos ng batas, hindi kilalanin ang temporary protection order ng korte at sasabihan niya mga abogado na nag-argue, just go to court and argue your case. And I will Yes. do my thing. Bubutasin ang building ng school building, naghahanap ng heartbeat, tapos magdadala ng libu-libong pulis na armado laban ng mga sibilyan, and then ipagmamalaki niya ang pagkaladkad niya sa 80-year-old na ugod-ugod na sisikal na niya, former president yon, at ang vice presidente hindi niya pinapasok bilang abogado at anak. At parang kunwari siya ang nagmamay-ari ng mga kampo at nagmamay-ari over the AFP. Itong AFP din wala din bayag na manindigan na may kampo militar na ang naghahari isang tore na hindi naman yan military general kundi police. Ang nilalabag niya ay lapastangan sa otoridad ng pangalawang pangulo bilang sibilyan. Mas mataas po ang pangalawang pangulo kaysa sino mang pulis at mga general na ito. Wala pong kinikilala si Torre na tama pagsunod sa batas, and yet siya ngayon ay ipinangalandakan ni Marcos na safe daw ang mga Pilipino kapag ang kagaya ni Torre ang nandyan sa poder. Ma'am Lorraine, Rick, this is something. another worrisome aspect no sa pagpupuri niya kay Nick Torre, no, ang ibig sabihin nun talagang meron silang plans that have to be carried out until Correct. 2028. And what are those plans, no? The plans that we've seen, very obvious kasi if there's anything about the Marcoses and the Romualdeses and even the CPP, they're very consistent, may pattern, so mape-predict mo talaga. So it will have to do with pagnanakaw at paghaharas ng mga political enemies so that they can perpetuate themselves in power. No, yun yung kung bakit yan ang chief PNP. He's the head of the private army of the Marcoses. And maybe what Bangag meant when he said that is that he feels safe with Nick Torre, no? Siya ang taga-protekta sa mga at saka taga-implement ng mga illegal orders ni Bongbong Marcos. So talagang match na match sila. I mean, imagine kasi there are some very principled police na members of the PNP that I know, and that they will never be part of the team of BBM because they are principled nga. Kasi pag prinsipyado ka, katulad ni Grijaldo, ang haharapin mo talaga pang-aapi, pang-o-oppress. Pero ito, match na match talaga sila. Parang si Claire Castro, match kay Marcos, Yes. match, di ba? Yan yung level talaga nila. Yun kaya si Nick Torre, love team talaga sila ni Marcos, sakto sila, no? But again, the danger, no, which means that a chief PNP like Nick Torre, talagang the prediction there, it's going to be really tough for our country kasi pasista, no, abusado. Yeah, that's it. That's it. The standard of this Marcos government, kung sino ang pasista, sino ang abusado, sino ang malakas ang loob na labagin ang batas, salaulain ang otoridad at kapangyarihan ng civilian authority at saktan at atakihin ang karapatan ng mga civilian in the guise of orders from authorities of government kagaya ng ginagawa ni Nick Torre, yun pala ang dapat purihin. Ay, ano pa po ang ini-expect natin sa isang presidenteng wala sa katinuan ang kanyang kaisipan na ang standard niya ay ganito.